Magandang umaga. Ako po si Christine Joy P. Castro. Iuulat ang kwento o banghay ni General Luna. Ang pelikulang General Luna ay tungkol sa mga sakripisyo ni General Luna para sa ating bansa. Kaya nang napanood at narinig ko ang linyang mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa sa mga Amerikano kundi ang ating sarili. Ang linyang ito ay tumatak sa aking isipan, di lang ako kundi ang mga nakapanood na rin ito. Naisip parating mensahe ng pelikula ni General Luna na kung hindi magkakaisalang ang lahat, walang mangyayaring pagbabago. Magdudulot lamang ito ng problema na siyang kinimatay ni General Luna, hindi kalayaan at pag-unlad ang pumatay sa kanya, kundi ang kapwa Pilipino o ang mga kalahi natin. Si General Luna ay isa sa pinakamatapang at pinakahusay noong panahon ng mga Amerikano. Nakakalungkot nga na maraming nagagalit at nagsiselos kay General Luna dahil sa kanyang katapangan at kagalingan, pero hindi yon ang nagpabago sa kanyang determinasyon na ipagtanggol ang Pilipinas sa mga Amerikano. Kahit na maraming Pilipino ang nasawi, nagbuhis ng buhay at sa madugong labanan, hindi siya sumuko. Sa kabila ng kanyang mga ginawa, may mga kawal na tila hindi nagseryoso na siyang ikinagalit ng husto ni General Luna sa kanilang kapitan. Pinahiya ito at binanggit ang Artikulo 1 na siyang pinagmulan ng pagtawag kay General Luna ng General Artikulo 1. Yun lang po. Maraming salamat. Mga karakter. Pang-una, General Antonio Luna, matapang at modernong general. Pangalawa, Felipe Buencamino, diplomatikong politiko, advocate na reforma. Pangatlo, Pedro Paterno, asamahan ni Luna na may alinlangan sa liderato. Pang-apat, Joven Hernando, loyal kay Luna, sundalo at kaalyado. Pang-lima, Jose Alendrino, kaibigan ni Luna na tumulong sa modernisasyon. Panghuli, Jose Bernal, tapang at dedikasyon sa pagsilbi sa bayan. Thank you. Itinakda sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, sinundan ni General Luna ang buhay sa isang pinakamatalino na sundalo ng kasaysayan ng Pilipinas, si General Antonio Luna, habang sinisikap niyang pamunuan ang kanyang mga kababayan sa laban ng mga bago at luma na mga Panginoong kolonyal at upang makayanan ang sarili nilang nangangalit ng mga alitan upang tuparin ang pangako at Rebolusyong Pilipino. Ang pelikulang General Luna ay hindi lang maganda sa pagkakagawa ng sinematografiya, kundi pati na rin ang paglalahad ng mga katotohanan tungkol sa ating kasaysayan. Kahit hindi man ito itulad sa Hollywood films, napakahalagang mensahe at pagkakagawa ng pelikula. Talagang naipakita nila ng maayos ang mga eksena na nagbibigay daan sa mga manonood na maunawaan ang mga pangyayari at makaramdam ng emosyon. Napakahusay talaga ng pagkakagawa nila ng mga videos at pagpalalapat ng mga effects. Hindi natin maipagkakaila na maganda at maayos ang mga pagkakagawa nila ng pelikula. Ang scoring ng musika ay ang mga tunog at musika na ginagamit sa pelikula na iniaakma sa bawat eksena. At ang musika at tunog na ginamit sa pelikula General Luna ay nakatulong upang mas may paramdam sa mga manonood ang bawat eksena na nagaganap sa pelikulang ito. Ang General Luna ay karaniwang pinupuri sa magandang pagkukumpas nito. Ang pag-e-edit ng pelikula ay nagbibigay ng malaking ampag sa kahulugan ng kwento. Epektibong ipinapahayag ang kasaysayan at pag-unlad ng mga tauhan, at ang pagkakaayos ng takbo at transition ay maayos na isinasagawa na nagpapahusay sa pangkalahatang karanasan ng manonood. Ng direksyon ni General Luna. Ang pelikulang General Luna ay isang obra maestra na nagtatampok sa buhay at kamatayan ni General Luna. Ito ay sinapelikula ni Gerald Tanog noong 2015.
Naglalaman ito ng mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas noong panahon ng himagsikang Pilipino laban sa mga Kastila. Ang kabuuan ng direksyon ng pelikula ay naglalaman ng mahusay na pagganap, kausayan sa teknikal na aspeto at paghahatid ng kabuluhang mensahe hinggil sa pagmamahal sa bayan at pagkikipaglaban para sa kalayaan. Ang tema ng pelikula ay ukol sa kabayanihan at pagkakaisa ng mga Pilipino sa panahon ng digmaan laban sa mga Amerikano. Pinapakita sa pelikula ang mga pagsubok na dinanas ni General Luna kasama ang kanyang mga hukbo sa pagsubok ng mga Amerikano upang makamit ang kalayaan ng ating bansa, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanilang mga buhay. Ang pelikulang General Luna ay aking mairerekomenda dahil ipinapakita nito ang ating history na kung saan ang mga Pilipino sa panahon ng paghihimagsikan. Ang pelikula ay may halong aksyon. Para sa akin, ito ay aking mairerekomenda, ngunit kailangan ng patnubay ng mga magulang kung ang manonood ay mga bata. Tiyak na magugustuhan mo ang palabas na ito at may ma-appreciate ang kultura na pinipresenta sa pelikula na ito. Sa refleksyon naman, ang pelikulang General Luna ay isang tunay nga na pelikulang kamangha-mangha at nakakapanghikayat sa lahat ng manonood na maging isang mabuting leader sa sarili nating kaparaanan. At ang determinasyon at pagmamahal ni General Luna para sa bansang Pilipinas ay nagbigay aral sa lahat ng manonood na kahit anumang dumating na pagsubok o hadlang sa ating buhay ay magpatuloy tayo, magkaroon tayo ng determinasyon upang magtagumpayan ang lahat ng bagay na dumadating sa ating buhay. Gayon din nabigyan ng angat ang disiplina at respeto sa pelikulang ito na dapat natin ginagamit sa pang-araw-araw. Magkaroon tayo ng disiplina sa sarili, disiplina sa bayan, at nandun din yung pagmamahal natin para sa mga bagay na ginagawa natin para sa ating lipunan.